Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit atong pag-uusapan natin. Sa wakas, bumaliktad na. Alan Cayetano, nabulaga, pinapalayas na sa Senado. At Senador Ping Lacson, binira ang mga senador na kasabwat ng 18 Maleta Boys. Grabe mga kaibigan, wala talagang kadala-dala itong si Cayetano. Nag-online selling na naman. Binebenta ang pang Duterteng naratibo. Kontrolado daw ni Pangulong Marcos ang Senado. Selective justice nga daw eh. Yung laban sa korupsyon, ginigipit daw ang mga senador para bumaliktad. Pero hindi daw mababayaran ang loyalty ng kanyang kaalyado. Kaya pala, nabulaga itong si Cayetano matapos bumaliktad ni Senator Joel Villanueva na siya ay susunod sa utos ni Pangulong Marcos kung magpapatawag ito ng pagpupulong. At ang matindi, mas madami pang senador ang lilipat sa Gatchalian Block at iiwanang luhaan itong si Cayetano. Kaya naman, pinapalayas na itong si Alan Peter Cayetano, hindi lang bilang Senate President kundi bilang senador. At Senador Lacson kinastigo at binalaan ng mga kasabwat ng 18 Maleta Boys para maghasik ng lagim dyan sa Senado. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, na bulaga itong si Cayetano. Iiwanang luhaan ng mga dating kaalyado. Paano kasi? Puro kabulastugan at kaguluhan ang ibinebenta sa taong bayan. Pakinggan po natin to. Naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na mayroong playbook o sistema ng panggigipit ang administrasyon laban sa mga individual na hindi nila kaalyado. Part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Diskaya. Inihalimbawa niya ang pagkakaroon ng iba't ibang bersyon ng mga testimonya laban kay Senator Joel Villanueva. Ayon pa kay Senator Cayetano, posibleng ganito rin ang gawin ng kontrobersyal na contractor na si Curly Diskaya dahil matapos mailipat ang kustodiya ng lalaking Diskaya sa Philippine National Police. Sinabi nito na damay-damay na at sasama na lahat ng kilala niyang politiko. Giit pa ni Senator Cayetano, ito rin ang dahilan kung bakit pilit umanong ipinapakulong si Senator Jinggoy Estrada upang magsilbing babala sa iba pang mambabatas na nagbabalak lumaban sa administrasyon. Isa aniya ito sa dahilan bakit pinangahawakan pa rin nila ang Senate Blue Ribbon Committee. Kailangang lumabas ang mga ebidensyang magtuturo sa major players o pangunahing masterminds sa flood control scandal. Dahil dito, mariing panawagan ng mambabatas na dapat manatiling independent o malaya ang Senado mula sa anumang dikta ng Malacanang. We're fighting for truth, na lumabas yung buong katotohanan, maging sa impeachment yan, maging sa Blue Ribbon Committee, maging sa leadership sa Senate. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. Utos-utusan lang ng Malacanang. Ang galing talaga mga kaibigan, no? Itong kabulastugan ni Alan Peter Cayetano. Samantalang, siya itong tuta mga kaibigan, di ba? Tuta Alipores ni Digong dati. Di ba? Ang lakas po muna. Paiba-iba daw yung version ng mga witnesses. Samantalang yung 18 Maleta Boys, na pabago-bago ng kwento, abay tahimik, itong si Cayetano. Tapos sasabihin niya, loyal ang mga kaalyado niya. Solid ang grupong Cayetano. Kaya pala mga kaibigan, nabulagta. Oo, bulaga itong si Cayetano. Paano kasi? Mismong si Senator Joel abay bumaliktad na at nagsabing susunod siya sa utos ng Pangulo kung magtatawag ito ng special session para tuldukan ang peking liderato ni Cayetano. Pero mga kaibigan, ang kapal talaga ng pagmumukha nitong si Cayetano. Tuloy daw ang laban. Nag-alaninoy mga kaibigan itong kapal ng mukha na si Cayetano. Oo, eto. Kapal talaga ng muka, ihambing yung kanyang sarili sa mga kababayan nating mga dilawan at pinklawan, lalo na sa ating yumaong Senador Benigno Aquino. Kaya naman mga kaibigan, bueneltahan itong ambisyosong Cayetano ng grupong dilawan, pinklawan. Dahil nga sa pagkukumpara niya mga kaibigan, nandidiri sila nasusuka sila dito sa Cayetanong ito. Pakinggan po natin to, saglit lang to. We do not agree with you. What happened in the Senate in the last few weeks is proof enough. You allowed a person who is supposed to be arrested with an arrest warrant to escape within your jurisdiction. Nagkaroon ng barilan sa Senado unnecessarily, again, within your under your jurisdiction.
Kaya nga po, ang panawagan namin sa kanya nung una, ay bumaba na po siya sa pagka-Senate President. Pero dahil we understand that there was already a move in the Senate, and the acting Senate President na po, si Senator Win Gatchalian, Yes. ang panawagan na po namin kay Senator Cayetano is to resign as a senator because he does not deserve to occupy that position any longer. Nakakahiya po sa tatay niya na we understand that his father was aligned with the Marcos Senior Administration. So ngayon, medyo naliligaw po ng landas yung anak. Pero hindi pa huli ang lahat. Sana magbago po ang isip ninyo. Resign na po kayo sa Senado. Nakakahiya na po tayo sa ibang bansa. Totoo naman, di ba mga kaibigan, nakakahiya. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayong mag-resign? Lumayas na itong si Alan Peter Cayetano dyan sa Senado? Di ba? Totoo naman kasi. Mula noong siya ang umupo bilang Senate President, abay nagkagulo na ang Senado at damay po ang taong bayan. Nakakahiya na po talaga, sobrang kapal ng pagmumuka nitong si Cayetano. Kaya naman mga kaibigan, pakinggan po natin itong interview kay Senator Ping Lacson. Talagang binira yung mga senador na utak at mga kasabwat, di umano, ng mga 18 Maleta Boys dyan sa Senado para maghasik ng kaguluhan. Pakinggan po natin to. Itatanong ko lang kay Senator Lacson kasi ngayon ang daming mga lumalabas sa social media na kasi nga po may threat, 'di ba? May banta diyan po sa Senado. Baka daw may kaugnayan ito sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Maki-update lang po muna kami. Kamusta po yung threat ngayon sa Senado? May mga namomonitor pa ho ba kayo, Senator Lacson? Tsaka yun nga po, dapat bang iugnay ito sa impeachment trial laban sa Vice President? Well, ganito, whatever the threat was, I think it was effectively preempted nung ginawa ni Acting President Gatchalian na mag-work from home, mag-lockdown yung Senado, nawala sila ng stage. Kasi meron talagang, hindi ko sinasabing validated. We're still in the process of validating yung intelligence report na natanggap namin. No? Nakapipartners dito yung Senate President, Committee on National Defense Chairman Tito Soto. I think na-furnish din dito yung Chief of Staff ng Armed Forces, pati yung Chief PNP. Merong mga kopya dyan. I think pati si Director Matibag, kaya siya yung una nagbigay ng information o nag-relay ng information nung nag-hearing yung Blue Ribbon, di ba, kay Senator Erwin. So yun, meron talagang pinagbabasihan yung naging galawan noong Miyerkules ba, noong Huwebes. Opo. So yun, meron talaga yun kasi meron talaga intelligence report. Again, hindi ako at liberty to divulge yung details noong yung intelligence report na yon. We are in the process of assessing it, validating it with the help of the intelligence units ng uniform services natin. Sir, kasi ang accusation ay kaya pinalutang na mayroong banta at pinag-work from home ang mga tao, binawal ang bisita ay para hindi po matuloy yung binalak ulit po ng Cayetano Black na pagdinig kung saan babalik po supposedly yung 18 bodyguards plus 14 pa daw po. Hindi totoo yun. Alam mo, nagtataka kami, wala silang plano mag-attend sa hearing ni Senator Tulfo. Kaya Pero nga. bakit nandun yung 18? Pagkatapos merong panawagan sa mga tao. Kaya hindi natin alam eh. So ano ba talaga yung senaryo? Ano ba yung plano nila? At sino yung kasabwat na kasamahan namin? Nako. Di ba? Amoy na Kasi kung amoy. sakali magkakaroon ng gulo, ito sa akin lang ito Bakit nandun yung 18? Bakit sila nagpe-press con habang nag-hearing yung Blue Ribbon? Ano yung ini-ignite nila? Ano yung ini-incite nila? No, ano bang senaryo? Kunwari, i-rescue itong 18? Nag-a-assume sila na may mga armed forces, may mga PNP na sasama sa sinasabi nilang cost nila. Yun ang nakikita ko pwede sila. Kasi wala namang reason, wala namang silang plano mag-attend sa hearing ni Senator Tulfo. Pero bakit Correct. nandun silang lahat 18? At pinilit nila ipasok. In spite of the, parang sabihin nating pagbabawal ng Sergeant at Arms, si General Corpus. Hinaras-haras nila yung Sergeant at Arms Pinilit nila na ipasok yung 18. Para saan yun? Kasi Para mag-press con? Ang isang possibility, the way I assess it, personal assessment kito, using my own experience and my own training. Merong plano yan. Bakit mo papapasokin yung 18? At bakit may mga tao sa labas? May plano. Sir, yung may manggulo. plano- At ang sa tingin ko lang, baka ang gagawin nilang staging area, yung Senado. Nako. Baka magkagulo-gulo doon at baka sakali mag-trigger. Baka sakali. But I don't think yung armed process at saka yung uniform services natin, kasi wala naman sila simpatya doon sa 18
Maleta Boys eh. Dinidisown nga ng Philippine Marines, hindi ba? Dinidisown ng Totoo. Armed Forces. 12 sa kanila, dishonorably discharged. Ayaw nga nila ma-associate eh. Doon sa 18 eh. So, kung nag-a-assume sila na magtitrigger into ng something bigger, na magkakagulo-gulo ang buong bansa, magde-destabilize, baka sa tingin ko lang, baka nagkakamali sila. Huwag nilang gamitin yung 18 Marines as parang rallying point para mapagalaw yung ating armed forces. I think they should know the members of the armed forces and the Philippine National Police better than how they assume na yung kikilos o hindi. Opo, sa isang They tanong should na, know they should know them better than that, ano. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. Kaya tama lang yan, kastiguhin at birahin itong mga hindi pinapangalan ng mga senador na kasabwat ng mga 18 Maleta Boys. Pero sa atin mga kaibigan, kitang-kita naman natin eh. Sino pa nga ba yung mga tropa ng mga 18 Maleta Boys na yan? Isa na dyan, si Robin Padilla. Di ba nga, sabi nga niya, bakit bawal bang pumunta dito yung mga 18 Maleta Boys? Bakit? Bisita ko to Pati yan mga kaibigan, si Piluka, di ba? Bilib na bilib dyan sa 18 Maleta Boys. Di ba? Sabi niya, napaka-credible daw. Yung 18 yan. Bayani nga daw sabi ni Legarda. Di ba? Ay nako talaga, oo. sa isang Kung sino tanong, man ang nasa likod nito. sa isang tanong na lang, sabi ko kasi ni Acting Senate President Gatchalian, sinabi ng NBI na konektado dun sa 18 yung threat, not necessarily sila yung manggugulo, pero konektado sa kanila. Yun din ho ba yung, batay doon sa paliwanag nyo, yun Yun din nga po yung nakita ninyo? Exactly. Yun din ang assessment ko. Independent of what acting Senate President Gatchalian told you or told media, ganoon din sarili ko assessment eh. Kasi wala akong nakikitang purpose para ipasok nila yung 18 doon na wala namang plano mag-attend sa hearing. Kaya No? nga. So naghaharap sila ng casus belli, ika nga, na kung halimbawang palabasin na, halimbawa, ito isang senaryo, halimbawang mag-attend sila, tapos i-cite for contempt ng Senado o ng Blue Ribbon Committee. So, papalabasin nila. Baka meron sila na ipasok na rin dyan ng mga armado para kunwari i-rescue tapos magkagulo-gulo. Di ba pwedeng gano'n na senaryo? Isip ko Pwede. lang ito Opo. Ito lang yung pinagbabasihan ko na pwedeng senaryo kasi wala akong makitang dahil reason o intention for the life of me para ipasok nila yung 18 doon na wala namang plano mag-attend ng hearing. Sir, Yun ang aking pinanggagalingan. so isa na lang, anong panawagan ninyo kay Senator Alan Peter Cayetano at sa grupo niya? Huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung piglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, wag sa Facebook. Kasi hindi namin siya madidebate sa Facebook. Ang pwede kami magdebate sa plenaryo, hindi sa Facebook. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ng Senator Ping Lacson, duwag kasi itong si Cayetano, di ba? Laging dinadaan sa social media. Tapos, nagbebenta ng mga peking naratibo. At ang naniniwala lang, abay syempre, yung mga tagasunod ng mga Duterte. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.